morning guys, time check muna tayo. 11:10 na ng tanghali. Bago nga pala tayo lumabas, syempre kakain muna tayo ng lunch. Good morning neighbors! Ang ganda ng panahon ngayon dito. Sunny day, tsaka walang ulan. Ayan. Mataas ang sikat ng araw pero yung hangin malamig. Tapos ito yung pagkain natin for today's lunch. Chicken pesto. Yun, bali pinapainit ko lang muna. Para madali nang kainin pag mainit. Okay po, kakain na tayo. Ito nga yung lunch natin, pesto. Tapos may naiwan pa tayong spam ng kahapon. And then meron pa tayong miso soup na natira nung kahapon din. Ayan. So bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Okay po, outfit check muna tayo. Ayun, all black muna tayo ngayon. Ayun po, dito na ako sa Eki ngayon at sasakay tayo ng train papunta ng simbahan. At dahil Sunday po ngayon, syempre magsisimba talaga tayo. Weather check muna tayo, 19 degrees Celsius po. At pagdating next week, bababa ulit ang temperature, so makakaramdam tayo ng mas malamig na klima dito sa Japan. Okay po, nakababa na rin ako ng train. Nandito ako sa labas ng 7-Eleven para uminom ng Monster. Actually, ngayon lang ulit ako nakainom ng Monster guys dahil hindi naman po maganda sa katawan natin pag araw-araw tayong umiinom nito. Uminom lang naman kasi ako dito para magising ako kasi nga medyo inaantok pa din ako. Kaya naisip ko na lang na bumili muna ng energy drink kahit ngayon lang. Nakalimutan ko kasi uminom ng kape kanina nung kumain ako ng lunch. Kaya siguro nakaramdam din ako ng konting antok ngayon. Ibali pag maglalakad naman tayo mamaya papunta nga ang simbahan, magigising naman tayo. Kasi nga masarap talaga maglakad pag ganito yung panahon na malamig tapos mararamdaman mo pa yung lamig ng simoy ng hangin. Time check muna tayo. 1:25 na ng tanghali. So medyo maaga nga tayo nakarating dito. Bale 10 minutes lang tayo maglalakad nito guys papunta ng simbahan at medyo napaaga lang tayo ng alis kanina. So sa ngayon naman wala namang ulan na mangyayari. Talagang maganda po ang panahon ngayon. Araw pa din. Which is better naman po kaysa maulan dahil hassle naman maglakad pag umuulan, lalong-lalo na pag nag-bisikleta. So, pero sa ibang part ng Japan, nakakaranas na sila ng snow tulad sa part ng Hokkaido. Yun po yung pinaka-northern part ng region dito sa Japan, ang Hokkaido. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Japan, lalong-lalo na po pag ngayong taglamig, ang masasuggest ko sa inyo or mare-recommend ko sa inyo, pumunta kayo ng Hokkaido kung gusto nyo ng snow. Or kung gusto nyo ma-experience ang snow, doon po sa Hokkaido. Mas maganda po doon. Pero pag chill weather naman po na taglamig, syempre dito po sa Osaka. Yun po yung maganda na pasyalan dito. Pag sa mga hindi po gusto ang snow, syempre dito na kayo sa Osaka. At marami naman po kasi mga tourist spots na makikita dito. At sa mga gusto naman po ng mas malaking city, of course, doon tayo sa Tokyo. Kaya nga someday pag nakaluwag-luwag tayo or nakaipon tayo, sana makapasyal tayo sa Tokyo. Kasi alam niyo po guys na isang beses pa lang ako nakakapasyal ng Tokyo. 4 years ago pa po yun. Before mangyari yung pandemic doon ako last na nakapasyal sa Tokyo. Ang napuntahan ko lang kasi doon yung Sky Tower, yun lang. Tapos yung Disneyland sa Tokyo din. Tokyo Disneyland. Bale, 2 tourist spots lang yung napuntahan ko sa Tokyo. Sana sa susunod makakapasyal naman ako sa ibang spots na kilala rin sa Tokyo. Ayun, sa ngayon, nakakaramdam na tayo ng lamig ng hangin ngayon. Kaya yung mas maganda ngayon.
Talagang nakaka-relax sa katawan kasi guys yung lamig. Ito kasi yung gusto ko dito sa Japan pag malamig yung panahon. So, sino dito ang mas gusto sa malamig na season or sa mainit na season? Comment naman po kayo dito. Pero para sa akin, mas gusto ko talaga ang paglamig kaysa sa tag-init. Sa ngayon, wala pa akong masyadong maisip kung ano yung may share ko sa inyo. Dahil tulog pa kasi itong utak ko guys. Pagpasensya nyo na po. Kaya yun lang naman po yung masasabi ko sa ngayon. Baka siguro mamaya pag nakaisip-isip tayo, ayun doon tayo mag-share. Para naman po malibang kayo sa akin at ma-enjoy naman ninyo na manood sa channel ko. Time check muna tayo. 3:40 na ng hapon. So ayun, kakatapos lang ng misa kanina. At ang susunod na lakad ko naman ay magpapamasahe muna ako bago ako umuwi ng bahay. So nagpa-yuya ko na ako or nagpa-reserve kung anong oras yung masahe ko. Bali yung oras ng masahe ko mamaya ay 4:30 PM. Bali meron pa tayo 50 minutes para bumiyahe kung saan tayo magpapamasahe. Dahil nga po ramdam ko ulit yung sakit ng likod ko pati katawan ko, kaya siguro yun na lang yung best choice para magpamasahe ulit tayo ngayon. Para naman po mabawasan yung sakit sa katawan natin. Ayun, so sasakay lang tayo ng train. Maya-maya parating na rin kasi yung train dito. After nito, saka tayo magta-transfer ng ibang train sa ibang station. Nakababa na rin ako ng train at maglalakad na tayo kung saan tayo magpapamasahe ngayon. So time check muna tayo, 4:10 na ng hapon. Bali meron pa tayong 20 minutes bago mag-start yung massage natin ng 4:30. Ayun, bali malapit lang naman yung pupuntahan natin. Tatawid lang tayo doon at doon na tayo magpapamasahe. So stoplight pa dito. Hintay lang tayo bago green light. So ito lang po yung pedestrian lane kung saan tayo tatawid ngayon. Pasok lang tayo dito sa may shooting guys. After nun, doon na tayo. Medyo mabilis lang to. Para naman ma-relax din yung katawan natin ngayon. Kasi parang feeling ko mabigat na kasi yung katawan ko kaya sumasakit na. Okay, time check muna tayo. 6:15 na ng gabi. Bali kakatapos ko lang magpapasakay ngayon. Grabe, di ko in-expect na umulan pala kanina. Kaya medyo basa yung daanan dito. At buti na lang tumigil na yung ulan ngayon. Kasi nga wala na naman tayong dalang payong ngayon. Talagang good timing tayo ngayon sa wakas. Kasi dati sa tuwing umuulan, lagi akong inabutan. Ayun, pauwi na rin ako ng bahay guys. Sasakay na lang tayo ng train. Total, medyo malapit naman na yung bababaan natin. Para makapagpahinga na pagka uwi natin ng bahay. Tsaka kakain na rin ng hapunan. So, eto po guys. Lakas rin ng ulan dito kanina. Parang kakaulan lang Kaya basa pa yung daanan. Ay, nakikita nyo naman po. Ayun po, kakauwi ko lang ng bahay. Time check muna tayo, 7:25 na ng gabi. So nakaluto na rin ako ng uulamin ko ngayong dinner. At ito nga pala yung uulamin natin. Nagluto kasi ako ng ebi tempura. Wow! Ang sa loob dyan, hipon. So pag sinabi natin tempura, hindi lang po siya hipon na naka-deep fry. Meron pong iba't ibang klaseng mga tempura katulad ng mga gulay. At ito hipon, tapos may iba pang. So kahit na naka-deep fry na mga gulay, consider pa rin siya na tempura. At magluluto na rin ako ng sabaw natin na itong noodles para may dagdag sa ulam natin. At ito nga, hindi pa mainit tong tubig kaya hintayin na lang tayo ng ilang minuto saka natin siya lulutuin.
Okay po, may magpapa-shoutout nga pala ngayong araw. Unahin na natin to mula kay Edward Dilema 2473. Shoutout po sa inyo dyan from Yokohama. Thank you sa panonood ng aking vlog. So ito nga, taga Yokohama pala si Sir Edward at malayo po kami dyan dahil taga Osaka po ako. At never pa ako nakapunta ng Yokohama, pero Tokyo nakapunta lang ako isang beses nun. Yung sabi ko sa inyo kanina sa vlog ko nun habang naglalakad tayo. At next naman po, shoutout din kay DK Iceman 10. Ayun po, shoutout sa inyo. Thank you po sa suporta. Sabi niya, isa ako sa naniniwala sa iyo. Someday magiging successful ka dito sa YouTube and corporate job mo. Tiwala lang, Lods, improving ka din. Medyo nawawala na yung pagkailang mo mag-vlog. Ilabas mo lang yung totoong ikaw kasi makakatulong yun. Feeling ko sobrang kulit mo din sa personal. Kaso nahihiya ka pa sa harap ng camera. Ayun po, maraming salamat sa suporta nyo, Sir DK Iceman. At syempre, balang araw, magiging successful din tayo. At syempre, tiis-tiis muna tayo at kailangan din natin ng tiyaga. Sa ngayon po, medyo na-express ko naman din po yung sarili ko habang nagvo-vlog ako. Kaso nga lang, may time din na nahihiya pa rin ako. Depende kasi siyan sa depende sa lugar or sa dami din ng tao. Kaya napapansin nyo, pag nasa labas, lalo sa maraming tao, medyo naiilang pa ako. Kaya may time din na mahina rin yung boses ko, hindi ko malakasan. Kasi nga wala pa tayong mga kagamitan sa pagbablog tulad ng microphone, tapos yung mga video cam. Ang ginagamit ko sa ngayon itong iPhone ko pang vlog. Dito rin kasi ako nag-e-edit. Ayun, ilabas mo lang yung totoong ikaw kasi makakatulong yun. So, ganito po talaga ako may pagkatahimik din minsan. Wow! At feeling ko sobrang kulit mo din sa personal. Sasabi ko po, hindi po ako masyadong makulit. Tahimik po talaga ako. Tsaka kasi ako, introvert po akong tao. So, ayun po siya, shy type po akong tao. Siguro, magiging makulit lang ako pag marami akong mga kasama sa vlog, ganun. Sana talaga balang araw madagdagan din tayo. Pero syempre sa mga sumusuporta sa akin since day one, again maraming salamat po sa inyo. At sana po wag kayo magsawa sa akin at ituloy-tuloy lang natin to. God bless you po. At meron din pala akong i-share sa inyo guys. Dumating nga pala itong notice ko sa bayarin ko sa tubig. Siguro by next week dadating din yung bill ko ng tubig. At nung nakita ko kung magkano yung babayaran ko, bigla akong na-shock. Kasi nga kadalasan, pag nagbabayad ako ng tubig, nasa mahigit 1,000 yen yun. Sabihin natin 1,700 yen to 1,900 yen. Yun lang naman pa yung range ng binabayaran ko sa isang buwan. Pero yung babayaran ko this month, ayun po nakikita nyo. As of last month nung October, ito po yung babayaran ko this month. Ang babayaran ko po ay nasa 110 yen lang po. Ayan, talagang sobrang laking tulong sa akin nito. At nakatipid din ako ng mahigit 1,500 yen. Ayun, talagang blessing na rin sa akin to guys. Dahil nagpaayuda sila sa tubig. Which is talagang sobrang laking tulong.